Makalipas ang ilang taon, "Ngayong malakas ka na anak, ano ang balak mong gawin?" tanong ni Lauro sa anak. Nakangiting hinaplos muna ni Stella ang maliit na pisngi ng anak bago nilingon ang ama. "Sa ibang bansa po muna kami, Papa. Saka na ako babalik pagdating ng takdang panahong na pagkasunduan namin ni Lolo." Napatitig si Lauro sa mukha ng apo. Ang gwapo ng bata at matangos ang ilong. Mukhang wala man lang nakuha mula sa dugo nila. Ayaw pa rin ng anak na ipaalam sa abuelo nito kung sino ang unang nitong naging asawa. At siya ay nanatiling tikom ang bibig at hindi pinapangunahan ang anak. Mahal niya ang kaisa-isa niyang anak, kaya lahat ng gusto ay ibinibigay niya. Ang isa lang pagkakamali niya ay hinayaan niya itong mamuhay noon mag-isa. Huli na nang malaman niyang nagpakasal ito sa isang lalaki at hindi ito siya mahal. "Ipapaayos ko na ang papeles ninyong mag-iina." "Salamat pa. Pwede mo na kaming dalawin doon madalas," sabi ni Stella. Nakangiting tumango si Lauro bago hinalikan sa noo ang natutulog na apo. Masaya siya sa anak dahil may makakasama ito hanggang sa pagtanda. Parang naninibago si Stella sa paligid nang makalabas sila ng anak sa bahay. Sa loob ng isang taon ay nakakulong lamang sila sa mansyon nila hanggang makapanganak. Pero hindi agad siya makabawi ng lakas sa pagpapanganak, kaya tumagal pa siya roon. Mabilis na naayos ng ama ang pagpunta nila sa ibang bansa. Ang abuelo ay hindi na nagpangingialam sa desisyon niya sa buhay sa ngayon. Gusto niyang ilayo muna sa bansang ito ang anak niya. Wala rin siyang balak ipakilala sa publiko ang anak at natatakot na maaring mawala sa kanya. Naintindihan ito ngayon ang dalawa kung bakit siya noon tinago. Kung mayaman si Charles, mas doble ang yaman ng kanilang pamilya. Mas marami ang gustong makihati sa kanilang kayamanan. Ilang beses na rin napagtangkaan ang buhay ng ama noon nang malamang babae ang tagapagmana ng pamilya. Mahina ang tingin ng mga ito sa kanya at naiisip na kapag wala ng ama ay wala na siyang kakayahang pamalaan ang naiwang ari-arian. Hindi na nakilala ni Stella noon ang ina dahil namatay ito pagkaanak sa kanya. Marami ang gustong palitan ang ina niya sa puso nito, ngunit walang balak mag-asawa pa ng iba ang ama. Ang abuelo ay ilang beses naghanap ng babae para sa ama dahil gustong magkaroon ng apo na lalaki. Ngunit walang nangyari, kaya siya ngayon ang napagbalingan ng matanda. "Sasamahan ko na kayo sa ibang bansa upang may katuwang ka sa pag-alaga sa apo ko." Napataas ang kilay si Stella sa abuelo at bigla itong naging interesado sa anak niya dahil lalaki ito.